Hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin po natin ang Panginoon. Palakpak, palakpak sa ating Diyos na buhay. Palakpak, purihin, purihin, purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Si Yahweh El Shaddai. Amen. Good morning mga kapatid. Batiin ang mga katabi. Good morning kapatid. Higit sa lahat po ng mga nanunood. Good morning po sa YouTube, sa Facebook. Hello po sa ating lahat. Lord, good morning. Sabihin, Lord, Amen! Thank you, Lord Jesus. Napakabuti ng Diyos. Ano ho? Dahil tayo po'y muli ay nagkakasama-sama dito sa araw na ito sa gawain ni Lord. Amen? Amen. Kaya naman, kung may baguhan po ba tayo? May bago po ba tayo bago po tayo mag-proceed? Wala. Darating. Amen. At darating pa habang hinihintay natin yung darating na yan, tayo po ay magpapatuloy. Sino po ang mga pinagpala ni Lord? Lahat ay pinagpala ni Lord. Ang lahat ng mga pinagpala ni Lord, yan ay mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Amen. Hindi nagsasawang magdasal kay Lord, hindi nagsasawang laging tawagin si Lord. Amen. Kaya naman lahat ay pinagpala ni Lord. Amen. Amen. Unang-unang magsishare ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay, Sister Rio Ocasio. Palakpakan po natin ang Diyos. Isang papurit pasalamat sa ating Diyos na buhay. Ang tahing ibinabalik ko lang sa Kanya. Tunay nga po napakabuti niya. Dahil sa mga nakalipas na week, may nangyari po. Na tunay nga po, dinala po ako sa China ng amo ko, sa Shenzhen. Dinala po ako doon para ayusin yung bahay na titirhan nila, lilinisan at ayusin. After po nalinisan, pero kutob ko na po talaga na i-release po ako ni Amo. So, salamat sa Diyos. Dahil nandun pa lang po ako sa China last May 14. Sinundo po ako ng secretary galing doon. Tapos binibigyan po ako ng release letter na ako daw po ang nag-resign. Binabasa ko po yun, but praise God. Salamat po sa knowledge. Salamat din po sa isang sister, si Sister Aiza, na ng aking kalooban, na ilaban po yon. Sabi ko, I'm not the one who resigned. You're the one who terminated my contract. I don't want to sign any. Because if I sign this, you won't pay anything to me. So praise God. Kasi tumawag din ako kay Sister Aiza, nagsabi sa akin na ano mo yan kasi magkukuha. Totoo nga po. Dahil pinag-ano ko sa kanila, sabi ko, sila, you are not part of the contract. Illegally, you bring me here. You're not my employer. Pero maganda pa rin po yung pagkasabi ko, salamat sa Diyos, dahil naliwanagan sila sa isip. Natakot po sila. If you still force me to sign this, I will bring you to Hong Kong labor. And then it's not right to terminate my contract. I'm here in China. I'm not in Hong Kong. So dinala po ako talagang, yung puso ko po, hindi po ako natakot. Talagang, yung firm po yung pagkasabi ko. Dinala po ako sa agency. Lahat ng babayaran po nila kinenta niya, pero wala yung severance fee. Sabi ko, bakit wala yung severance fee? Inano ako ng agency, ito dapat lang ang bayaran. No, you terminate me instantly, and then they brought me illegally. I have proof the things that they did to me. I do all my best to serve them. I do all consideration to serve them. They are not my employer. I bring you to Hong Kong labor. Natakot po sila. Praise God. Kasi po pagkatapos namin sa agency, kinenta lahat. Tapos yung sahod ko po sa contract is 6,000 lang po siya. Pero praise God dahil po WeChat ang usapan, may proof po ako na 7,000 ang sahod ko monthly. So inunor po nila yon. So thank you, Lord, kasi dinala po ako sa office. To make it short, binayaran lahat. Ginawan ako ng magandang release. Ang nilagay po doon is relocation. So ang lahat po ang nakuha ko ay isang long service po ng 9 years sa minimum. So kulang-kulang po 30,000K. Wala pa po akong 3 years sa amo. So salamat sa Diyos. At then, 14 po ako bumaba.
And then pagkatapos po ng 15, may pumerma po agad na amo po sa akin. So, thank you Lord. So, ang visa ko is lalabos na po by Monday. So, quick po. Kasi pinaano po ni amo yung visa ko, pina-expedite po niya sa lalabas na po. Thank you Lord. Dahil po napakabuti mo kahit gano'n po yung nangyari. Alam ko po na may plano ka po sa akin. Inilalayo lang mo ako sa kapahamakan dahil alam mo po kung ano yung sitwasyon ng mga amo ko ngayon, kung alam po ninyo kung ano yung totoo. Salamat din po sa iyo, Panginoon, dahil silang naging amo ko kahit po sa 3 years yon, hindi po sa pagmamalaki at pagmamayabang po. Salamat din po dahil nagkaroon po ako ng malaking sahod. Salamat din po dahil lahat po nung pagtatrabaho ko sa kanila, napunta po sa maganda, salamat sa wisdom, dahil po sa sahod ko sa kanila, bagamat may binabayaran pa po ako, dahil umutang din po ako, kaya hindi ko naman po mababayaran yun ng once po. Bili po ako ng lupang sakahan na worth 1M po siya. So, magitan ng pagtatrabaho ko po sa kanila. Kaya, salamat Lord, thank you Yahweh, thank you Jesus. At before po ako umalis sa kanila, we are in good terms, nagpasalamat po ako, ano po ako sa kanila ng maayos. I forgive them what they did to me. Sabi ko nga doon sa office ng mga staff ng company nila. So thank you Yahweh, thank you Jesus, thank you Holy Spirit for all the blessings for me and my family. Sa iyo po papuri. To God be the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Iba yung may godly thinking. Amen. Ano ha? May mga pinagdadaanan man tayo, pero patuloy lang. Ano ha? At minsan, meron tayong mga desisyon dahil nga masama yung loob natin, nakakapag-desisyon tayo ng hindi tama. Pero pasalamat pa rin tayo dahil hindi tayo pinapababayaan ng Diyos. Katulad ni Sister Rio, ginamit si Sister Aisa upang makapag-isip siya ng maayos. Ano ha? Magaling talaga si Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Whew, thank you Lord Jesus. Next na magpapatotoo, Sister Irene Fran. Amen. Praise God. Gusto ko lang ibigay ang mataas na papuri sa ating Diyos dahil kaninang umaga po ay pumunta po ko sa General Hospital kung saan ako naoperahan 1 year from now. Kaya yun na po ang last kong check up. Tapos sabi ng doktor sa akin, do you need more follow-up? Tapos sabi ko sa kanya, no need because I'm a good health. Sabi ko, claim ko na talaga. Tapos yun din ang sinabi ng doktor sa akin na, kasi nung inoperahan ako yung urinary tract stone, may nakita silang maliliit na bato, yun ang tinanggal nila. Ngayon sabi niya, you must to drink 2 to 3 liters ng tubig daw. Tubig lang siya para ma-flush out lahat yung mga, kung ano man yung mga bato natin sa katawan. Amen po. Kaya, ibinabalik ko ang mataas na papuri sa ating Diyos na buhay. To God be the glory. Good health na po ako hanggang ngayon. At sinabi nga, kasi nga, sabi nila ang anesthesia ko kasi noon, general anesthesia. Kaya, yun ang pinakamalakas na in-inject sa akin. Sabi nila ng mga doktor, 4 po kasi sila noon na mga surgeon na sabi nila mawawalan daw yung 5 senses ko. Pero nanalig at nanampalataya ako sa Diyos na buhay na hindi mawawala yon. At nakabalik ako sa pag-awit sa ating Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Ika nga po sa Matthew 4:4, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano ho, ibig sabihin, kahit anong healthy mo, kahit anong exercise mo, kung wala ka ring faith, kulang. Aha. Kaya naman, napakabuti ng Diyos. Amen. Grabe. Yung isa, binigyan ng, nawalan ng trabaho, nabigyan nabigyan ulit ng trabaho. Ito na ang isa, nagkasakit, pinagaling ni Lord. Amen. Next na magpapatotoo, kayo naman. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayo na po ay mag-uumpisa na. Tayo na po tayong lahat at ihanda na po natin ang ating mga sarili
sa pakikinig po ng mabuting balita na ihahatid po ng ating puging preacher, ating pong kapatid, Brother Bay Gonzales. At sa pagpupuri at pagsamba, tayo naman po ay pangungunahan ng ating mga spiritual frontliners, our choirs, El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At sa ating naman pong pangunguna sa panambahan, sa panalangin, tayo naman po ay pangungunahan ni Sister Juvie. Purihin, purihin, purihin ka, Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Yahweh El Shaddai ang iyong pangalan. Ang Diyos ng aming buhay at ang aming ikinabubuhay. Ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. At higit sa lahat, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Yahweh, sa oras na ito, narito na naman kami muli, Lord. Nagmamakaawa at nagpapakumbaba. Mihingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa aming isip, sa salita at sa aming mga gawa. Linisin mo kami, Lord, sa iyong kabanal-banalang dugo, mula ulo hanggang talampakan, para kami ay kalugod-lugod na humingi at tumanggap ng masagana mong pagpapala. Yahweh, maraming salamat, Lord, sa katagumpayan ng banal na misa. Salamat sa buong isang linggong nagdaan, Panginoon, na kami iyong ginabayan at muli narito kami ngayon, Lord, sa araw na ito para ika'y purihin at sasalamatan sa lahat, Lord. Yahweh El Shaddai, bless at pagpalain mo, Lord God, ang araw na ito. Ikaw ang nakakaalam sa lahat, Lord, ng aming mga kailangan, Yahweh El Shaddai, na isulat man namin sa aming mga prayer requests, hindi namin na isulat. Batid mo, Lord, ang laman ng aming mga isip at aming mga puso, Yahweh El Shaddai. Ayun pa lamang, Lord, we claim 100% answered prayer na kami sa lahat ng aming mga kahilingan. Yahweh El Shaddai, maraming salamat, Lord. I-bless mo ang aming pagsalsaluhan, Lord, na iyong mga mabuting balita, Lord God, na ihahayag ng aming preacher, si Brother Bay, Lord God, sa araw na ito. Bless mo rin ang aming mga choir, Lord, ang mga hinanda nilang awitin para sa araw na ito. Yahweh El Shaddai, bless mo lahat kami, Lord God, lalo aming mga Friday group, Lord. Bless us with your love, peace, and unity, Yahweh El Shaddai. Lahat ng amin, Lord, aming mga attender ngayon, pag mo kaming hayaan umalis sa dakong ito, Yahweh El Shaddai, na hindi mo kami pagpapalain. Ay Yahweh, muli Yahweh El Shaddai, ganun din, Lord, ang aming mga family sa Pilipinas, kung paano mo kami pinagpapala dito sa bansang Hong Kong, Lord God. We entrust everything to you, Lord God. Ang kanilang safety, Lord God, saan man sila pupunta, ganun din sa amin dito. I-bless mo rin, Lord, ang aming mga employer. Ikaw nawa, Yahweh El Shaddai, ang makita nila sa aming mga katayuan. Maraming salamat, Lord God. Bless mo ang lahat kami na naririto ngayon. Ganon din, Lord, ang aming mga kasamahan na workers, Lord, na nasa bakasyon. Bless at pagpalain mo sila, Lord God, sa kanilang pagbabalik dito, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Lord. At muli, Yahweh El Shaddai, ibinabalik namin sa iyo ang maraming papurit pasasalamat. To God be the highest glory. In Jesus' almighty name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, malakas mo ng palakpak sa ating Diyos ng buhay. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito na muli po nagsama-sama po tayo upang magpuri sa Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid, hindi po aksidente po na narito ka. Amen. Narito ka dahil tinawag ka ng Diyos. Amen. Amen. Kaya sa mga oras pong ito, taas po ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. At sama-sama tayong purihin, sambahin ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Mga kapatid, kung alam niyo po ang awiting ito, alam ko po na alam niyo na po itong mga awitin na ito. Kaya inanyayahan ko po kayo na sabayin niyo po kami sa pag-awit po sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of with one voice, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Sige po, malakas na palakpak para kay Awash na. Amen. Amen. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Thank God! I am blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Walang pa sa Diyos, mga matagumpay. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabi nga po sa aklat mo ng mga Matthew 21 verse 22. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Amen? Sino po ba may faith dito sa Diyos? Sasang kamay. Yung pinakamataas po. Imaguluya sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sama-sama po tayo magpuri sumayaw sa ating Diyos. Amen. Amen! Anda na po ba kayo sumayaw sa Diyos? Amen! May mga patid natin mga dancer. Nanyaan ko po yung mga dancer po natin. Amen. Hallelujah. Dancer ng Friday. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sama-sama tayong umawit sa Diyos. Sumayaw. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Who gives the faith? Who gives the faith for the pop of faith? Who gives the grace for the grace? Who gives the hope for the hope of hope? Who gives the love for the love? Who is that man? Who is that man? Name is Jesus. I want to shake his hands, for he lives in me, and he dies for you and me. Ooh, ooh, Who gives the faith? Who gives the faith for the pop of faith? Who gives the grace for the grace? Who gives the
faith is deep, deep, deep. My faith is deep, deep, so very deep, deep. My faith is deep. Who's the faith? Amen. Who gives the faith? Who gives the faith for the papa faith? Who is the grace for the grace? Who is the hope for the hope, hope, hope? Who is the love for the love? Who is that man? Who is that man? I want to shake his hands, for he lives in me, and he dies for you and me. Come on, church, deep, deep, deep. My faith is deep, deep, so very deep, deep. My faith is deep, deep, deep. My faith is deep, deep, so very deep. Once again, deep, deep, deep. My faith is deep, deep, so very deep, deep. My faith is deep, deep, deep. My faith is deep, deep, so very deep, deep. My faith is deep, deep, together, lower back, deep, so very deep, deep. My faith is deep, deep, deep. My faith is deep, deep, so very deep. Once again, lower. Masama pa dyan. Deep, deep. My faith is deep, deep, so very deep, deep. My faith is deep, deep. My faith is deep, deep, so very deep, deep. My faith is deep, deep. Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah. My faith is deep. Amen. Hiningal po ba kayo mga kapatid? Ako yung iningal no? Amen. Sige po mga kapatid, patuloy tayo sumamba sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa aklat po ng mga 1 Corinto 15 verse 57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Tayo po yung mga anak Diyos, tayo po yung laging tagumpay sa piling po ng Diyos. Amen? Amen. Patuloy tayo sumamba sa ating Diyos. Taas ating mga kamay, hallelujah. Patuloy po natin papurihan natin Diyos na buhay sa pamagitan po ng mga awitin po Panginoon na lagi pong nararapat lamang Panginoon na ibalik sa iyo. Hallelujah. Ang pagsamba Panginoon ay para sa iyo lamang Panginoon. Kaya mo sa Panginoon, salamat na Diyos sa pagkakataong ito Panginoon na tinawag mo kami sa iyong ubasan Panginoon upang magpuri, magpasalamat sa iyo Diyos. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili
O God. O Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. O dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang sa nagkakaisang pinig, O dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig. Yes, O God. O dakila ka, O Diyos. Dakila. Amen. Hallelujah. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. O Jesus. Hallelujah. O dakila ka, O Diyos. Purihin ka. Yes, O God. O dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos, sabang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan. Pag-ibig mo yan ay sa'kin. Pag-ibig mo yan ay sa'kin. Maunang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka.
age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glorify your name, Jesus. And welcome, Holy Spirit, in this place, O God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo na isinugo mo upang kami ay tubusin sa aming tiyak na kapahamakan sapagkat sinabi mo sa Biblia sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay na pahiram mo sa amin. Salamat din sa mga biyaya at pagpapala na walang sawang ibinigay mo sa iyong mga anak. Hindi lang sa amin, kundi pati sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, hanggang sa kanilang mga employer. Panginoon, i-bless mo po ang mabuting balita na aming pagsasalusaluhan. Pagpalain mo yung lingkod na maging pagpapala sa mga nakikinig, nanonood sa Facebook, sa YouTube. Pagpalain mo ang kabuuan ng fellowship nito, ang kalooban mo siyang laging maganap, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nangangalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, nita na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa gina. Nakahandang tulungan ka. Hallelujah, langit na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Amen. Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay ulit. Laging nataas ang kamay para may power. Sabihin nyo, Hallelujah! Yeah! Hallelujah. God is good. All the time. Jesus is alive. Yes. Okay, maganda ang ating topic ngayon is about you need only one thing. Kasi yung nagtanong, yung mayaman, binatang mayaman, nagtanong siya paano siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Lord, sinunod mo na bang utos? Sabi niya, lahat, sunod ko. Pero sabi ni Lord, isa lang ang kulang sa iyo.
Hindi ka marunong mamigay. Okay. Ang ating ebanghelyo ay hango po sa Mark chapter 10, verse 17 up to 22. Papuri sa iyo, aming Panginoong Hesus. Okay. In Jesus was starting on his way again, a man ran up, knelt before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to receive eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus asked him. "No one is good except God alone. You know the commandments: do not commit murder, do not commit adultery, and do not steal, do not accuse anyone falsely, and do not cheat. Respect your father and your mother." "Teacher," the man said, "ever since I was young, I have obeyed all these commandments." Ito na sa verse 21, ito tayo kukuha ng aral. Jesus looked straight at him with love and said, "You need one thing. God and sell you all you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me." When the man heard this, glooms spread over his face, and he went away sad because he was very rich. Nang paalis na sila ni Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos: huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, at huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang mandadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka at pagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo,
ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ng puso ko at ibalik ang tao, at ibalik ang tao, at ibalik ang tao sa piling mo. Amen. Palapakan natin si Lord. Malakas na palakpak para sa Kanya. Yan yung Friday group, no? Medyo nag-aagawan kayo ng attendance ngayon. Parami na parami. Ang hirap yung pakunti, pakunti. No? Okay? So, ayaw man yung umupo. Ayan. Umupo kayo sa presensya ng Panginoon. Na? Alam mo, yung ating kwa ngayon ay ito po yung aming unang tinuro sa amin noon na ni Holman noong 1985. Nag-training kami sa kanya. Isa po siyang Amerikano na teacher sa Harvard University. Kahit janitor lang ito, nag-aral ito sa Harvard. Pero hindi sa Harvard, yung guro namin, doon sa condominium niya, sabi niya, I share to my experience. Kasi charismatic siya no? 1985, no? Sabi niya, mahalaga po yung tema. Yung tema, kabuuan po yan ng isang ebanghelyo na may sinabi si Lord na dapat ito ang pagtutuunan ninyo ng pansin. No? At doon ka kukuha ng topical o teaching. No? Kasi hindi pwede yung bara-bara, yung sigaw lang na sigaw. Bingi yung tao, wala namang inuing. Okay, ito na. Pag i-analyze mo ang ebanghelyo, bago tayo sa topic natin, yung ebanghelyo, napakabait, masunurin sa magulang itong batang ito na mayaman, kaya pinagyaman ito no? Tapos, masunurin siya sa batas, hindi siya nandaya, hindi siya nangangalunya, hindi siya, halos lahat, perfect. Ang sabi niya nga, Panginoon, simula pa ng pagkabata ko, sinunod ko ng lahat yung all your commandments. O yung commandments mo, Lord. Aba, may kulang pa rin. Anong kulang doon? Ang hiningi po niya, gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. And Jesus was starting on his way again, a man ran up, kneeled, lumuhod pa before him, and asked him, ang hiningi niya, good teachers, what must I do to receive eternal life? Ano po ang gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Kasi lahat nasa kanya na No? May mga tao na kahit sa iyo na ang lahat, pero tila baga may kulang. Ano yung kulang na yun? Hanapin mo yung kulang. Amen? Ano ang kulang sa kanya? God. Amen?
Kaya sinabi ni Lord sa Matthew 6:24, kahit mapasayo pa ang kayamanan sa buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ang iyong buhay, ano ang maibabayad mo para maibalik ang iyong buhay? Wala. Sus, Ginoo ko. Diba? Alam mo, bago ko maglingkod sa Panginoon, itong kinuha akong inspirasyon, yung Matthew 16, 18 hanggang sa mga talata na sumusunod, no? Basahin ko po sa inyo, ha? Kasi mahalaga po itong sa mga lingkod ng Panginoon, gustong makapasok sa langit. Mahalaga po ito yung Matthew 16. No? So sabi niya dito, no, sa banal na kasulatan, ngunit sabi dito sa 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa 25, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Sipin mo, itong verse 26, sabi niya, ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad mo para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Question, wara, gyud. No? Salvation we cannot buy. Kahit gaano kakayaman sa buong mundong ito, ang kaligtasan galing lamang sa Diyos. Amen po ba? Ang pagkakaiba ning mayaman na ito at si Sakeo. Si Sakeo sobrang yaman na. Lahat nasa kanya na. Katanyagan, kayamanan. Hippie siya ng tax collector doon sa Israel. Hindi na alam ni Sakeo kung saan niya ilagay yung kayamanan niya. Pero ang sabi niya, bakit may kulang pa yata? Ano sinabi ni Sakeo? I want to encounter personally Jesus. Yan problema ni Sakeo. Napuntahan ko yan doon sa Capernaum. Ang daming puno doon. Yung si Komoro, umakyat si Sakeo, ay pandak siya. Pag hindi siya umakyat, hindi naman siya makakuan kasi hanggang kilikili lang siya ng mga Hudyo at mga tao kasi siya ay pandak, mga 5'12" lang yata yun ang kuan ni Sakeo. Pero sabi ni Sakeo, utakan lang yan. Akyat ako sa puno. O di mas mataas si Sakeo kaysa kanila. Alam mo sa buhay na ito, lamang ang taong matalino at mautak. Kaya ang Diyos hindi na nilagay ang utak sa puwet. Ang utak nilagay niya sa pinaka-ulo doon para mag-isip, magplano. Tingnan mo yung mga mayayamang tao from rag to riches, hindi naman sila mayaman dati. Bakit yumaman sila? May utak eh. Pag wala kang utak, sorry, hindi ka magtatagumpay sa mundong ito. Pero kahit may utak ka, kung wala ka namang Diyos, sorry din. Anong ginawa? Ni Sakeo? Nung nandoon siya, nakita ko na si Jesus, nandiyan niya, parating na. Pero tingnan niyo ang motibo, Hindi naman sinabi ni Sakeo sa mga tao, sabihin niyo kay Jesus, nandito ako sa punong sikamuro. Basta siya kanya, silent lang ang hinahanap niyang Panginoon. Kaya ang Bible, totoo, magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Nung hinanap ni Sakeo, si Jesus, there are so many obstacles. Ba't hindi po tiningnan ni Sakeo yan? Bagkos, nung nandoon na siya, si Jesus nag-iba ng way. God will make a way
Nagtaka ang mga tao, oh. Bakit doon dumaan si Jesus, hindi sa kalsada? Kasi ako mismo napunta yung lugar. Tapos, ang mga alagad, sunod ng sunod, sabi ni Jesus. Sabi ng mga tao, ba, ibon yata dyan sa itaas ng kahoy. Tumingala si Jesus, "Hi, Sakeo, bumaba ka dyan. Tutuloy ako sa bahay mo." Sus! Ang mga marites nagkalat na doon sa napakaraming tao. Nako, makasalanan yan. Bakit doon siya sumama? Kaya huwag kayong mag-alala yung mga marites dito sa sentral. Panahon pa ni Kristo, ang dami ng marites. Panahon pa ni Kristo, ang dami ng fake news. Amen? Pero walang pakialam si Jesus. Anong pakialam mo sa inyo? Sakeo, halika na. Punta tayo sa tahanan mo. Oh. Alam mo, si Sakeo, hindi po siya, sa Bible, wala pong sinabi kung dumaan siya sa puno o lumundag sa sobrang tuwa niya. Huwag nating alamin kasi hindi nakasulat yun eh. No? Ngayon, nung sila'y paalis na, baliktad ito sa sinabi ng mayaman na lumuhod pa kay Jesus, sinunod niyang utos, pero ang sabi ni Jesus, you need only one thing. Tinanong naman ni Jesus, ano yung kulang? Yung mama niyo napakakuripot, wala palang ginawang mabuti. No? Hindi ka gumawa ng masama, hindi ka naman gumawa ng mabuti, pareho lang yun. No? Ano, baunin mo yung kayamanan mo? Mayroon bang tao na namatay? Yung isang eroplano, binaon niya doon sa simenteryo, wala kang makitang ganun. Mayroon bang taong namatay? Isang truck na pera yung daladala niya sa simenteryo, wala. Hubad kang dumating sa mundong ito, hubad ka rin darating sa mundong ito. Amen? So kung walang mangangaral, minsan nagagalit itong mga tao pag totoo yung sinasabi mo. No? Ako, pag nangaral ako, kahit may mayaman dyan, sabihin ko yung totoo. Kaya nung mangaral ako sa custom, hindi ako binigyan love offering eh. Binanatan ko yung korupsyon sa custom. Lahat ng mga tao nakayoko. O, pag-uwi ko na. Thank you, brother. Thank you rin. Ha? Bakit tinamaan sila? Ang tao ayaw nilang tamaan. Ayaw nilang masaktan yung ego nila. Ayaw nilang masaktan, ayaw nila ng totoo. Ha? Sa mga mangangaral, pag hindi mo pinangaral ang totoo, pag namatay ka, ikaw ang mananagot sa Diyos. Amen? Palapakan natin si El Shaddai. Oh, ngayon, anong nangyari doon? Umalis yung mayaman, samantalang hindi naman si Jesus pumunta sa kanya. Siya ang nagtanong. Nung binigyan siya ng sagot, nalungkot siya. Bakit? Inutusan siya ni Jesus eh. Binta mo ang ari-arian mo, pamigay mo sa mga mahihirap, pamigay mo sa mga dukha. At bumalik ka sa akin. Kasi ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan, kayang ibalik ni Jesus yun sa mayaman. Ha? Amen? Dali. Sabi ni Jesus, ikuha ko yung compare sa kay Sakeo. Si Sakeo nagbigay ng offer, hindi naman hiningi ni Lord yun eh. Habang nalalakad sila, sabi ni Sakeo, Panginoon, ako'y mandaraya, inamin niya. Kung may nadaya ako, ibalik ko 4 na ibayo. Isipin mo, 4 times. Pag may dinaya si Sakeo ng 10 milyon, ang ibabalik niya doon sa taong dinaya niya, 40 milyon. Pag mayroon na akong nadaya, ibalik ko sa kanila, Lord. Sabi ni Jesus, good. God is good. No? All the time. Ito na. Sinabi ni Sakeo, Panginoon, pag may natira pa, ibinta ko at ibagay ko sa mga dukha. Doon na sinagot ng Panginoon, Sakeo, now na.
ngayon din dumating na sa iyong sambahayan ang salvation, ang kaligtasan. Amen? Oh. Ngayon, itong mayaman, malungkot na umalis. Bakit? Ang puso niya, wala kay Jesus. Ang puso niya nasa kanyang kayamanan. Tandaan niyo kung nasaan ang puso mo, nakatali doon ang buhay mo. Amen po ba? Pero kung kaya mo i-give way, ito naman, dugtong-dugtungin ko ha. Di, tapos na yung kay Sakeo. Itong mayaman tapos na. Ha? Pero kuripot talaga yun, hindi namigay. Wala siyang charity work. Talagang makita mo sa Bible, wala talaga siyang tinulungan, wala siyang pinakain, wala talaga, totally. Pero mabuti siyang tao. Hindi sapat ang pagiging mabuti. Ngayon, kung mababasa po ninyo ang history ni St. Francis of the Assisi, sila po ay napakayaman. Noong sumunod si St. Francis kay Lord, para may magamit siya, ibininta ni St. Francis lahat ng ari-arian ng kanyang magulang at tinustos niya sa kanyang misyon. No? At lahat po ng hawak ni St. Francis, mga account sa bangko, pati mga ari-arian hanggang nagalit na ang mga magulang ni St. Francis at siya po ay St. Francis of the Assisi. Kaya, wala. Bahala na siya, pinaalis na siya. Si St. Francis, tandaan po ninyo, isa siyang Franciscano. Yan po yung Franciscan order na ang kanila pong vow ay vow of poverty. Yung mga pari na bigyan mo man ng Amerikana, ibibinta nilang Amerikana at ibili ng sardinas at ipakakain sa squatter area. Dito may pinadala dati dito si Frater Cesar Talamayan, kasamahan naming elder sa Hong Kong. Franciscan order yon. Hindi po siya naordinahan bilang isang pari kasi ang pari, bago po yan ordinahan, mayroon pa silang 2 years o 3 years sa labas at magdesisyon sila kung talaga ba sila kay Kristo o hindi. Ano nangyari sa anak ni Sister Cindy? Okay. Alam mo si Frater Cesar Talamayan, bago umuwi, sinabihan niya mga prayer partner, huwag kayong magbigay sa akin ng damit, sapatos, o anumang bagay. Pirahin na lang ninyo, kasi pag uwi ko, mamimigay ako ng bigas, dilata, sa squatter area. Yung bigay ninyo, pamimigay ko yan. Kaya nung nadistino ngayon sa Orion, Bataan nakasinilas lang naka-t-shirt na guray-guray. Bago siya mag-talk, isuot niya yung brown na niya. Tinanong siya ng mga coordinator, Brad, may dala ka bang paninda ng langis? Pagkamalan siya, nagtitinda ng langis. Siya naman, hindi mayabang, ay wala akong dala, sister. Hindi nila alam, yun pala ang speaker nila sa kanila pong anniversary, si Frater Cesar Talamayan. Ang kanya pong tiyuhin, si Bishop Talamayan ng Tugigaraw. Natawa ako kasi pag nag-meeting kami, pambira naman yung mga tao dun sa Orion, napagkamalan ako nagtitinda ng langis. Sabi ko, bakit? Frater, ano bang gawin? Siyempre, hindi naman ako nagbibihis ng maayos, bag. Tapos yung damit ko na parang guray-guray. Pero nung mag-talk sila, hiyang-hiya yung mga Alam mo, yung LO na inuwi na dito, binili niya lahat ng yun. May Amerikanang binigay sa kanya, bininta niya. Tapos binili niya ng mga sardinas doon sa squatter area, pinamigay niya doon, nagpapakain siya doon ng may sarili siyang chapel. Binigyan ni Brother Mike ng lupa.
sa Multinational Village, pinatayuan niya ng chapel. Ha? Iwan ko kung buhay pa ngayon, tiguang nun, baka namatay na rin yun, no? Oh, pero napakabait yun, napakabuting kuwan yun, no? Ito na. Si St. Francis de Assisi, nung wala na siya talagang pera, ay gusto niyang tumulong. May nadaanan siyang simbahan na ginagawa. Ang sabi niya, wala akong pera, meron naman akong katawan. Tulungan ko na lang yung mga construction dito na magkuha ng mga simento, tumulong si St. Francis doon. Kasi paborito si St. Francis, nabasa ko po yung isang libro niya. Tapos, ito na. Sa simbahan si St. Francis, sabi niya, ano kayang gawin ko para magkapera? Kinausap niya yung pulubi. Kasi ang damit niya, damit pa ng mga mayaman, mga maharlika. Kasi mayaman niya siya eh. Kinausap niya yung pulubi. Uy, pulubi, halika. Palit tayo ng damit. Yung damit mong pulubi, akin na. Kasi mamamalimos ako. Kasi tandaan nyo, sa lumang panahon, nung una, yung hari, mayroong balabal. Pag hindi mo na sinuot yung balabal mo, ibig sabihin, hindi ka na hari. Kasi yun ang simbolo mo eh. Ang mga mamamalimos, may balabal sila, walang maglilimos sa iyo kung wala kang balabal bilang isang taga mamalimos. Palit sila ng damit, Tuwang-tuwa yung pulubi. Ay, hindi na nagtanong yung pulubi, sige, palit tayo. Parang ganito, no? Amerikana. Tsaka yung, namamalimos si St. Francis, palimos po, pahingi ng limos. Alam mo yung kinita ni St. Francis sa pamamalimos? Tinutulong pa rin niya sa mahihirap at saka doon sa mga nangangailangan. Kaya walang paraan para hindi ka gumawa ng mabuti. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Amen po ba? Ngayon, hindi pa nagtapos doon. Si St. Francis, kilalang kilala na, nakadaan siya sa kagubatan. Sabi niya, sana kung mangaral, walang tao. Aba, nangaral siya sa gubat. Yung mga ibon nagtawag ng kapwa ibon, yung iba may mga dumadapo sa kanyang balikat, at yung mga ibon nandoon nakikinig sa kanya. Wow! At yun sinasabi ni St. Francis, God, make me an instrument of peace. May awitin yan. Instrumento ng kapayapaan. Bakit? Yung ibon, yung mga ibon, habang nangangaral siya, wala namang tao, dumadapo sa balikat at doon, nagkumpul-kumpul yung mga ibon nakikinig sa kanyang pangangaral. Yun na yun. Pagkatapos noon, nung si St. Francis de Assisi ay tiguang na malapit ng mamatay, doon lamang na-realize ng mga tao ang ginawa. Ganun naman ang tao, pag buhay ka pa, hindi ka Pero pag namatay ka na, ang daming, bakit siya pa? Ang dami naman dyan. Pambira, nung may sakit yung tao, hindi mo tinulungan. Anin mo yung kabayo kung patay, anin mo yung damo kung patay na yung kabayo. Paiyak-iyak ka dyan. Mayakap mo ba yung patay? Dapat, buhay ka pa, ipadama mo sa magulang mo ang pagmamahal mo. Buhay ka pa, ipadama mo sa kapwa mo ang pagmamahal mo. Buhay ka pa, ipadama mo sa biyanan mo ang pagmamahal mo. Amen? Tandaan mo yan, Jeffrey. Magkakabiyanan ka rin. Ang biyanan ko matindi.
Noong 1987, pre-request ng pre-request, sana kung magkaasawa yung anak ko, Lord, sana si Brother Bay na lang. Nabasa ko yung pre-request. Sabi ko, may backup ako dito. Oh. Kaya nung kinasal kami ng asawa ko, ang pinakamasaya yung biyanan ko. Pero nung umalis ako, may premonition siguro sa kanya. Kasi may sakit siya, bumabay siya, Bay, ingat ka doon ha. O baka hindi na tayo magkita. O. Kaya yung biyanan ko namatay noong December 24, 2024. Noong isang taon lang. At nung piyesta ng mga patay, November, doon sa plat, nakaamoy ako ng kandila. Sabi ko, nandyan yung biyanan ko. Ha? Totoo yun. Hindi ka makakalimutan ng tao. Kahit yung mga namatay, nagdadasal sa iyo. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Tuloy-tuloy ang istorya. Alam mo ba si St. Francis? Gusto siyang gawing obispo ng authority ng simbahang Katoliko. Kasi tinanggap nila as a order eh. Kaya mayroong Jesuit order, mayroong SBD, yung sila ni Father, SBD yun eh. Pero ang Franciscan order, matindi yun. No? Ngayon, ito na. Ayaw ni St. Francis. Kaya nung nilibing si St. Francis, ang tao ay parang alon na nakipaglibing sa kanya. Sobrang dami. At doon na, nung mamatay si St. Francis, tiningnan lahat yung kanyang ginawa. Simula sa umpisa yung kanya pong ginawa. Kaya siya po, yung pong mga pilantropo, mga mabubuting tao na mga superyaman sa buong daigdig, sila po ay nag-donate ng kanilang kayamanan, parte ng kayamanan, through the Franciscan order. No? Tingnan mo yung mga katedral ngayon. Nung nandoon ako sa Israel, sabi sa akin ni Father Carlos, Brother Bay, ito pong Gethsemane, nabili ito at ibinigay ng isang emperor sa mga Franciscan order. Isipin mo, may-ari ng Gethsemane, Franciscan order. Nung nadoon kami sa Sea of Galilee, binili ng mga Franciscano yung Sea of Galilee, yung sa tabi noon hanggang Capernaum, hanggang doon, para ma-preserve. Ang may-ari po doon, pag kayo'y mag-tourist doon, mga nakakulay brown na mga pari ang nagagwardya doon. Tapos pumunta kami doon sa St. Joseph sa Nazareth. Nandoon naman ulit yung mga nakakulay brown. Sila rin pala ang may-ari. Diyos ko po, pati sa Bethlehem, Franciscan order ang nagbabantay doon. Kung saan isinilang si Jesus. At yung upper room, dinunitin sa kanila yun. Alam mo yung upper room, may immunity. Hindi po yung pasukin doon, nagtago ang mga alagad ni Jesus at mga tagasunod ni Jesus ng more than 600 people sa upper room. Kaya pala hindi ito pwedeng galawin ng mga Romano at mga sundalong Romano, pati ang mga Sinedrin, kasi private place pala yun. Tingnan mo. Pumunta ka doon sa mga Franciscan University, sa mga Franciscan Order, makikita mo na baliktad ang mundo.
Na kung dati sila'y walang-wala, sabi ni Father Carlos, sobrang yaman ang mga Franciscano, Brother Bay. Iyan ang aking tourist guide, ang spiritual director natin sa El Shaddai sa Jerusalem ay isang Franciscano. Kahit tiguang na 85 na, may mga rayuma, may arthritis na pakiang-kiang. Siya yung sumundo sa akin sa Ben Gurion Airport. Ha? Kasi mahal na mahal niya ang El Shaddai. Ha? Siya yung tourist guide ng mga Pilipino doon sa hanggang north to south. No? Lahat doon halos nabili. Ang tawag doon, karamihan significant area in Jerusalem, Israel, ay halos ay mga Franciscano ang namamahala. Kaya ako nakita ko yung simbahan doon sa Nazareth, yung St. Joseph Church, Cathedral yon. At sa kabila, yung Annunciation Church. Kasi doon in-announce ng anghel, yung naka-covered yun, nakapader yun. Walang pwedeng private yun. No? Sabi ko, bless ako, Panginoon. Mas bless ako doon kay Father. Ang dami, i-post ko yung mga retrato namin dalawa, nakakuan siya. Kaya lang, may pangako ako doon, hindi ko pa naibigay. May rosaryo kasi akong sapphire. Puro bato ng sapphire yun. Nakatago lang, Father, bigay ko sa iyan. Really? Oo. Tuod, oo. Bisaya pala. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! May antik ako doong rosaryong sapphire yung mga bato. Kulay blue. Ay, sabi ko, huwag ka mag-alala. Pag nakabalik ako sa Israel, hahanapin kita dito. Okay. So nakita ninyo kung anong history ng St. Francis? Binigay niyang lahat, walang natira hanggang namamalimos siya, hanggang katawan na lang niya ang inoffer niya para makatulong. Pero God is watching us. God is alive. Wala tayong ginawa sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. Lahat ng ginawa ng kanan ay alam ng Diyos kahit hindi alam ng kaliwa. Yung pagdalo nyo dito, may attendance dyan, pagpasok nyo dyan. Yung mga nagmisa at hindi dumalo sa prayer meeting, anong sinabi ng anghel? Sayang. Sana napakinggan lang mensaheng ito. Pero kayong nanatili dyan, may sarili kayong attendance ng may hawak ang mga anghel ng Diyos. Kaya yung pakikinig nyo dyan, sabi ng anghel ng Diyos, ibigay mo lahat ng kailang prayer request, ang kailang mga kahilingan, ibigay mo sa mga DH na yan, darling of the house. Nagpagal yan, nagbigay ng panahon, international DOP, kaya sila po ay kayo po walang sakit. Ang inyong sweldo na i-enjoy ninyo. Nakapagpatayo pa kayo ng bahay. Yung iba dyan, marami nang nabiling mga lupa. Kahit medyo amoy lupa na, nakabili rin ng lupa. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen! Ay, nako, brother, puro biro talaga to. Okay, isa na lang. Alam nyo kung ano dapat kailangan natin? Ang pinakamahalaga? What does one thing is needful mean? Yung pinakakailangan natin. Naalala ko yung sinabi ni Brother Joe Tanyaoras. Tinanong ni Brother, ilan lang kayo, Brother Bay? 2 lang kami ni Brother Joe, buhay. Patayin na lahat na sir, yung mga kasama namin. Sabi ni Brother Joe, si Brother Joe, 87 na. Si Brother Mike, 85, 86.
Puro ninong kong dalawa yan sa kasal. Si Brother Mike at saka si Brother Joe. Sabi niya, ayun no, Bay, our goal is to gain salvation. Ano sabi niya? Ito ang importante sa atin, yung maligtas tayo, hindi yung mga bagay na material. Yung mga bagay na material, mga icing lang yan kung sa cake, masarap. Masarap yung magandang sasakyan, masarap yung mayaman, pero hindi. Ang icing, pampasarap lang yan. Ang totoong laman ng ating hinahangad, magkaroon tayo ng everlasting life, eternal life, buhay na walang hanggan sa piling ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yan. So, pinakakailangan natin, sabi dito, the one thing needful must mean the salvation of our soul. Okay? And an earnest application to the mean necessary to obtain this end above all other things in the world. The end, namely salvation, will granted by all to be necessary, and the necessity of the end render, it means the necessary of our salvation. Yung salvation kasi, pinakakailangan natin yan. Yung katawang lupa natin, tatanda yan, mamamatay yan. Pero yung buhay na walang hanggan, alam mo, ang buhay na walang hanggan, walang katapusan, walang katapusan. Nako. Kaya nga, si San Lorenzo Ruiz tinanong pag itakwil mo pananampalataya, pauwiin ka namin sa Pilipinas, hindi ka mamamatay. Napag-isip ni San Lorenzo Ruiz, nagsusubo ako ng katawan ni Kristo kasi sa Binondo, siya? Yung Eucharist, layman. Sabi niya, kung kahit 1,000 ang buhay, kung mamamatay din ako nakadesisyon siya. Hindi ko ipagtatakwil ang Panginoon ko. Mamatay man ako ngayon, 1,000 mang buhay meron ako, ibigay ko pa rin sa Panginoon. Pinatay si San Lorenzo Ruiz. Amen? Kaya marami akong alam sa mga santo kasi pinag-aralan namin yan, yung history, tradisyon at buhay ng mga santo. Kahit mga santito, alam namin yung mga buhay nila. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ito meron akong kaibigan na namatay, nagpaalam sa akin. Sabi niya, Bay, matagal ka pa. Sabi ko, bakit? Basta, may pupuntahan ako. Nagpagupit. Tapos bumili ng barong na bago. Nagpaalam sa akin, alis na ako, Bay. Saan ka nga pupunta? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tapos pumunta pa doon sa nagbibigay ng mga assignment, ang tawag noon. Yung may tawag doon sa amin, yung secretary, nagbibigay assignment. Uy, sister, ibigay mo na sa iba yung ng Webes. Bakit? Hanggang Miyerkules, kasi hindi ko na mapupuntahan yung Webes. Pambira yung taong ito, mamamatay na yata ito Tapos pumunta doon sa Rizal. Nabalitaan ko, nag-aaway ka, halika, mag-meeting muna tayo. Sabi ng mga coordinator, gawain na lang sa alauna na sa bahay ng Brother Bay. Mimitingin kami. Alam mo sabi niya? Alam mo, magkasundo kayo. Isa lang ang goal natin na makarating sa langit. Huwag kayong magtulakan, huwag kayong magsiraan. Alam mo, pinakamagandang kamatayan ng taong yon? Taga Cavite yun Namatay sa pulpito. No? Anong sabi niya? Doon sa isang trainee, huwag kang alis dyan
Nung sumikit ang dibdib niya, sabi niya, oh, ito na, tapusin mo na lang. Dinala na sa pagamurang, patay na. O tingnan mo, bumili, nagpagupit, bumili ng bagong damit, nagpaalam sa akin, pati assignment niya, sinauli niya. O, ang taong mabait, pati kamatayan mo, alam mo. Amen po ba? Kaya totoo yung masamang damo, matagal mamatay. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ano, masamang damo ka ba? Hindi, mabuti yan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! O sige, magsitayo na tayo. Amuyin mo yung katabi mo, sabi mo, matagal ka pa. Amuyin mo, sabi mo, matagal ka pa. Sabihin mo sa kanya, hindi ka pa amoy lupa. Amoy Victoria's Secret ka pa. Okay. Basta napatawa. Oy, birthday ni Brother Jeffrey ngayon, ha? Oh, isang linggong pagdiriwang, isang buwan yan. No? At ni Ate Salve. Taas ang kamay. Salamat, Lord, sa mensahe mo. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. Tunay po ang sinabi mo kahit kailan di ka nagkulang sa amin. Kami ang maraming pagkukulang sa iyo. Sa kabila noon, hindi nagbago ang iyong pagtingin, hindi nagbago ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Lord. Nandyan ka. Ano man ang mga pinagdadaanan namin sa buhay, kampante kami. Masaya kami sapagkat kahit kailan di mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid namin na patuloy na kumikilala sa iyo. Kilala mo sila, alam mo rin po sila ang kanilang pangailangan, material, financial, physical, and spiritual. Patuloy mo rin pagpalain, palaguin ang iyong mga gawain dito sa Hong Kong, Panginoon. Sa Saikong, Saturday, Sunday, at dito po sa St. Joseph Parish Church, Garden Road, na yung mga taong nandyan lang sa tabi-tabi, hilahin mo ang kanilang mga paa na makarating sila dito upang makapakinig sa iyo ng iyong mga salita. Patuloy pong pagpalain namin po lingkod, Brother Mike Z. Bilardi,
Ganun din po ang kanyang mga apo, mga anak, kanya pong mga disciple na destino sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang dako ng probinsya ng Pilipinas. Pagpalain mo rin, Lord, ang aming kapatid, si Brother Bobby, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan at kalusugan. Ganun rin po ang nanay ni Father J, na maging malakas na, makarecover ng maaga. Pagpalain mo rin po, Lord, ang kaarawan ni Brother Jeffrey. I-bless mo po siya dahil siya po'y naglilingkod sa iyo ng buong puso, buong katapatan, sa pamagitan ng pagtuturo sa mga choir at sa music. Kayo po nakakaalam kung ano ang kanya pong pangangailangan. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ng ito. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. And Manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang Psalm 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Hindi mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang mga salang susubaybay. Kahit sang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, as babagsik, di ka maano sa mga sempet at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos
Aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan kong sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumahilay sa saklolohan. Aking liligtas ang bawat sa ipararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church.